Sa nakaraang kwento natin ay nagawa na ngang matalo ng ating bida ang isang halimaw sa pamamagitan ng pagpunterya niya sa pinagmumula ng buhay nito at nang makita yun ni Huang Bam ay hindi naman siya makapaniwala dahil sa pinagdudahan niya ang kakayahan ng ating bida, at sa pagpapatuloy ng kwento. Naging isang maliit na parang bato na lamang ang napatay na halimaw ng ating bida. Lumipat naman ang eksena kina Haro at dito habang tumatakbo sila papalayo ay napapalingon na lamang ang batang babae sa kasama nilang lalaki kanina na ngayon ay kinakain na ng halimaw at bigla niya namang tinawag si Haro ngunit hindi naman siya pinansin nito bagkus ay nagpatuloy lamang siya sa pagtakbo hawak-hawak ang kamay ng batang maliit. At sa kanyang pagtakbo ay mayroon namang halimaw na nakaabang sa kanto at pagkatingin niya dito ay mayroon itong hinahawakan na tao na nag-aakmang kakainin nito. Agad namang tumalon si Haro at hindi naman siya pinansin ng halimaw dahil mayroon itong hawak na tao. Tinignan naman ni Haro ang halimaw at bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil sa kanyang takot subalit pinilit niya pa ring tumakbo ng napakabilis kahit na hilong-hilo na siya at nagulat naman si Huang Bam dahil bigla na lamang dumating si Haro ng napakabilis at nang makapasok na si Haro sa silid ay hingal naman siya at nang makita ni Huang Bam ang kanyang kalagayan ay sinabi niya naman na parang hindi naman siya nasaktan o nasugatan sa kahit anong parte ng kanyang katawan kaya naman ayon pa sa kanya na nakakagaan daw ng loob na makita ang maayos niyang kalagayan. May bigla namang napagtanto ang lalaking nakasalamin at napagtanto rin yun ni Haro at tinanong siya ng lalaking nakasalamin na kung nasaan na ang batang babae na kasama niya kanina na nagpaalam upang mag-CR lang. Labis namang nagulat si Haro dahil maging siya ay napapatanong sa kanyang sarili na kung nasaan na nga ba ang batang babae na hawak-hawak niya kanina. Bigla naman silang napalingon dahil napasigaw ang batang babae at umiiyak ito na nagtatanong na kung nasaan na nga ba ang ate niyang si Haro. Samantala mayroon namang duguan na tao sa kanyang likuran at nang makita yun ng lalaking nakasalamin ay labis naman siyang nag-alala sa batang babae at pupuntahan niya sana ito subalit bigla na lang siyang nagulat dahil nakita niya ang malaking mata na halimaw na nasa likuran na ito ng batang babae. Aatakihin na ang batang babae ng halimaw na nasa kanyang likuran kaya naman nagmadali ang lalaking nakasalamin upang iligtas ang bata habang si Haro naman ay labis naman na nakukonsensya dahil sa hindi niya napansin na wala na pala sa kanyang pagkakahawak ang batang babae dahil hilong-hilo na siya kanina. Papalapit na ang matalim na galami ng halimaw sa ulo ng bata, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang lumitaw si Chicken Bomb na sumisigaw at agad niyang niregaluhan ng suntok ng napakalakas ang halimaw na papaatake na sana sa batang babae at dahil sa lakas ng pinakawalan na pagsuntok ni Chicken Bomb ay hindi naman natuloy ang pag-atake ng halimaw sa batang babae. Gulat na gulat naman sila sa kanilang nakita at agad namang kinuha ni Chicken Bomb ang bata at nagmadali silang lumayo mula sa halimaw at pumasok sila sa silid. Hinabol naman sila ng halimaw at nang papatayo na si Chicken Bomb ay bigla niya namang tinakat ang halimaw at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang tinitingin-tingin at tinakat niya pa ito na pupunitin niya daw ang kanyang mata. Bigla namang naglakad papalayo ang halimaw kaya naman laking pagtataka niya at napatanong na kung natakot ba siya sa kanyang ginawa. Nang marinig ni Huang Bam ang katanungan nito ay sinabi niya naman na hindi yan ang kanyang inaakala at tinanong niya ito na kung hindi niya ba nakita ang nangyayari sa labas nang papasok siya dito. Ipinaliwanag naman ni Huang Bam sa kanya na ang rason kung bakit ligtas pa sila magpa hanggang sa ngayon ay ang binatilyong lumalaban mag-isa sa mga halimaw. At dito nilalabanan pa rin ng ating bida ang walang hanggang pagdating ng mga halimaw sa kanilang lokasyon at sa pagkakataong ito ay pinalibutan na siya ng 3 halimaw. Makikita natin sa mukha ng ating bida na parang nahihirapan na ito at ayon sa kanya na kung paisa-isa lang ang halimaw na umaatake sa kanya ay maisa sa katuparan niya ang kanyang pinaplano na ubusin ang mga natitirang halimaw upang maibalik sa dating ligtas ang lugar na ito. Gayunpaman ay ang kanyang hinaharap ngayon na halimaw ay 3 na at hindi kagaya kanina na 2 lamang ang halimaw na kanyang hinaharap at napagtanto niya rin na ang mga halimaw ngayon ay walang blind spot at ayon pa sa kanya na kung magkamali lamang siya sa pag-atake kahit sa maliit na paraan ay masyado itong delikado para sa kanya. Ang pinangangambahan niya lamang ay ang pagdami ng magpapakitang halimaw sa lugar na ito at naisip niya na kung isaalang-alang niya ang kanyang stamina sa kanyang kasalukuyang estado ay ang kanyang tsansang makaligtas ay mababawasan kapag mas pinatagal niya pa ang paglalaban. Pumasok naman sa kanyang isipan na kung tatakbo na lang ba siya. Naisip niya na hindi naman mahirap ang tumakbo na lang sa halip na lumaban at malamang ay madali lamang siyang makakakita ng pagtataguan upang hindi siya mahanap ng mabilis ng mga halimaw.
Subalit ang kanyang pinag-aalala lamang ay kung tatakbo siya sa sitwasyon na ito ay natitiyak niya na ang mga taong nandito ay hindi mabubuhay ng matagal. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano naman ang kinalaman nila sa kanya sapagkat wala naman siyang rason upang makipaglaban para sa kanila dahil ang mga tao raw ay ang kanyang kalaban. Bigla niya naman naalala ang babaeng mabait sa kanya kaya naman nanlaki ang kanyang mata at lingid sa kanyang kaalaman na papaatake na pala ang halimaw na mayroong 3 kuko na matatalim. Doon niya na lamang napagtanto na nagpabaya siya kaya naman sa kanyang kapabayaan ay nagawa siyang sugatan ng malaking halimaw sa pamamagitan ng matutulis ng mga kuko nito. Dahil sa lakas ng halimaw ay tumilapo naman sa malayo ang ating bida at nabitawan niya ang kanyang sandatang palakol. Pagtapos noon ay unti-unti naman siyang bumabangon subalit ang kanyang damit ay nagawang mapunit ng halimaw at napinsala siya sa likod na medyo malalim. Papalapit na ang halimaw sa kanya habang siya ay pinipilit niya pa ring tumayo. Bigla namang may dumating na isang tao sa kanyang harapan at ang taong ito ay ang binyansagang chicken bomb na may dalang sandatang baseball bat. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si chicken bomb at tinanong niya ang ating bida na kung alam niya ba ang paraan upang mapatay ang mga halimaw. Parang nagdududa naman ang ating bida sa bagong dating na lalaki at napangiti na lamang si Chicken Bomb sabay tanong niya sa ating bida na kung paano siya makakatulong sa kanya. Dumating rin ang lalaking nakasalamin at mayroon siyang bitbit na takip ng basurahan at ginawa niya itong kalasag sabay sabi niya na tutulong din siya. Ang layunin ng lalaking nakasalamin sa pagtulong ay para lamang na mailigtas niya ang kanyang itinuturing na anak. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil tinutulungan siya ng mga tao. Nagtatakang tanong niya naman na kung bakit ba nila siya tinutulungan dahil ayon sa kanya na ang mga tao daw ay ang kanyang pangunahing kalaban at wala raw rason ang mga tao upang tulungan siya. Sinagot naman ni Chicken Bomb ang katanungan ng ating bida na ang rason kung bakit niya siya tinutulungan dahil gusto nilang makaligtas. Pagkarinig ng ating bida ng sinabi nito ay hindi siya makapaniwala at nagsalita naman ang lalaking nakasalamin at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Chicken Bomb at sinabi niya sa ating bida na kapag napatay siya ng mga halimaw ay para na rin silang nagpakamatay lahat dito. Agad niya namang iniabot ang kanyang kamay sa ating bida at nang makita iyon ng ating bida ay nanlaki naman ang kanyang mata dahil sa gulat kaya naman tiningnan niya ang mukha ng nakasalamin ngunit naalala niya naman ang sinabi ng kanyang ama sa kanya kaya naman hindi niya hinawakan ang kamay ng nakasalamin. Nagulat naman ang lalaking nakasalamin dahil hindi hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay at ayon pa sa ating bida na hindi niya pa rin pwedeng pagkatiwalaan ng mga tao sapagkat gagawin daw ng mga ito ang lahat ng paraan para lamang makaligtas. Napaisip naman siya at maya-maya pa ay napagdesisyonan niya na siya ang kukuha ng pansin ng mga halimaw. Naisip naman ng ating bida na hanggat pareho ang kanilang layunin na makaligtas ay walang rason ang mga tao upang pagtaksilan siya. Papasugod na ang halimaw sa kanilang tatlo at ayon naman sa ating bida habang papasugod ang halimaw sa kanila na mayroon na siyang mga sugat kaya naman napagdesisyonan niyang hindi niya napatatigilan pa ang laban na ito sa pagitan ng mga halimaw. Pagkasugod ng halimaw sa ating bida ay nagawa niya naman itong iwasan at agad namang pinalo ni Chicken Bomb ng kanyang baseball bat ang halimaw na umatake sa ating bida. Nag-rock and roll sign naman si Chicken Bomb at pabiro niyang tinanong ang halimaw na kung saan ba siya nakatingin dahil siya ang kanyang kalaban. Samantala ang ating bida naman ay agad niyang kinuha ang kanyang palakol na nabitawan kanina at ang kanyang pupunteryahin ay ang halimaw na malaki ang mata. Naghahanda naman ng isang pag-atake ang malaking mata na halimaw at nang makita yun ng ating bida ay alam niya naman kung ano ang gagawin nito. Bigla namang naglabas ng isang pangmalayuang pag-atake ang halimaw patungo sa ating bida at pagkaiwas ng ating bida ay natamaan naman ito ang palakol na kanyang hawak kaya naman naputol ito sa kalahati. Nakita naman ng ating bida ang naputol na kalahati ng kanyang palakol ngunit desidido pa rin siyang sugurin ang halimaw at ang ginawa naman ng halimaw habang papasugod ang ating bida sa kanya ay pinaulanan niya ito ng pag-atake subalit pilit naman na iniiwasan yun ng ating bida at nang nasa harapan niya na ang halimaw ay agad naman siyang naghanda upang paluin ng kanyang palakol ang halimaw subalit mayroon namang mga galami na mula sa likuran ng halimaw ang papaatake sa ating bida at nakita naman yun ng ating bida ang mga galami na papaatake sa kanya mula sa likod ng halimaw kaya naman bigla niyang inantala ang kanyang pag-atake sapagkat iniwasan niya ang pag-atake sa kanya ng halimaw at hinawakan niya ang galami nito.
Ginawa namang patungan ng ating bida ang Galami na umatake sa kanya at bigla siyang umikot sa himpapawid upang kumuha siya ng buwelo at nang makakuha na siya ng buwelo ay agad niya namang pinunterya ang halimaw at nakita niya naman ang buto ng buhay ng halimaw kaya naman napagdesisyonan niyang ito ang kanyang pupunteryahin at agad niya namang pinalo ng kanyang palakol kung nasaan man nakalagay ang buto ng buhay ng halimaw at bumawa naman ang talam ng palakol subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay labis namang nagulat ang ating bida dahil hindi niya nagawang matamaan ang buto ng buhay ng halimaw dahil sa liit nito. Kaagad niya namang hinugot ang kanyang palakol sa pagkakabaon sa halimaw subalit pagkahugot niya ay papaatake na sa kanya ang halimaw at nang makita yon ang ating bida ay napamura na lamang siya. At nang binitawan na ng halimaw ang kanyang pag-atake ay wala naman ang magawa ang ating bida kaya naman tatanggapin niyan ang kanyang kamatayan. Ngunit may bigla namang isang kamay na tumulak sa kanyang dibdib at ang tumulak ay ang lalaking nakasalamin at sinalag niya ang pag-atake ng halimaw gamit ang takip ng basurahan subalit dahil sa lakas ng puwersa ng pag-atake ng halimaw ay hindi naman ito nakayanan ng lalaking nakasalamin kaya naman inilihis niya na lamang ang pag-atake sa kanya ng halimaw. Pagkakita ng ating bida na parang nahihirapan ang nakasalamin ay agad naman siyang sumugod at hindi na siya nagsayang ng oras pa at agad siyang naghanda ng pag-atake sa halimaw gamit ang kanyang kalahati na palakol. Lumipat naman ang eksena sa doktor at babae at dito sinabi ni Huang Bam na gusto niya rin sanang tumulong subalit magiging isa lamang siyang pabigat kapag sinubukan niyang tumulong. Tugon naman ng babae sa kanya na siya din ay magiging pabigat kapag siya ay tumulong. Mayroon namang gumagapang na isang halimaw patungo sa kanilang lokasyon at nang makita nila yun ay labis naman silang natakot at pumasok na nga ito sa silid kung saan sila nagtatago. Bigla namang hinarangan ng babaeng ito ang halimaw na papasok sa kanilang silid na pinagtataguan at lakas loob niyang hinarangan ito kahit na siya ay nanginginig sa takot. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at dito nagawa niyang matamaan ang buto ng buhay ng halimaw na malaki ang mata. Nag-alala naman ang lalaking nakasalamin sa ating bida at tinanong niya ito na kung nasaktan ba siya. Samantala bigla namang natigilan si Chicken Bomb dahil napansin niya ang halimaw na malaki ang mata ay naging isang maliit na parang bato. Napagtanto niya naman na ito pala ang itsura ng halimaw kapag nagawa nila itong mapatay. Tinanong niya naman agad ang ating bida na kung paano niya ba yun nagagawa sapagkat ayon pa sa kanya na hindi niya na gustong tumakbo pa. Sagot naman ng ating bida na mayroon silang mga kahinaan kaya naman kailangan lang nila itong patamaan. Habang papalapit sa kanila ang mga halimaw na natira ay nagtatakang tanong naman ni Chicken Bomb sa ating bida na kung paano ba malalaman kung nasaan ang mga kahinaan nila. Sagot naman ng ating bida na makikita niya ang kanilang kahinaan kapag nag-focus lamang sila. Bigla namang may naisip si Chicken Bomb at bigla niyang sinabi na alam niya na ang kanilang kahinaan at ito ay ang kanilang mga ulo. Tugon naman ng ating bida sa kanya na hindi yan. Sinabi naman ng nakasalamin na hindi niya alam kung ano man ang ganyang ibig na sabihin subalit kapag siya lamang ang nakakaalam kung paano mahanap ang kanilang mga kahinaan ay mayroon na lamang siyang isang bagay na gagawin at yun ay ang atakihin nila ang mga halimaw nang sa gayon ay matatarget niya ang mga kahinaan nito. Bigla namang tumakbo si Chicken Bomb habang isinisigaw niya na hindi niya sinasang-ayunan ang sinabi ng nakasalamin sapagkat papatay din siya ng mga halimaw. Hindi naman makapaniwala ang nakasalamin at napasabi na lang siya na wala talaga itong kinatatakutan. Isa-isa na nilang nilalabanan ang mga halimaw samantala ang ating bida naman ay tumatakbo para sa sorpresang pag-atake at ayon sa kanya na mas madali na lang daw ang kanyang paglalaban sa mga halimaw dahil tinutulungan na siya ng mga tao ngunit hindi pa rin siya makapaniwala dahil tinutulungan siya ng mga ito at ayon pa sa kanya na hindi niya naman pinapangarap ito dati. At dito papaatake na ang halimaw sa kay Chicken Bomb at nagmayabang pa itong inasar ang halimaw at tinanong na kung bakit hindi niya siya subukan ng magkaalaman at nang makita ng ating bida na papalapit na sa mukha ni Chicken Bomb ang pag-atake ng halimaw ay hindi niya naman ito nagawang maiwasan at bigla itong tumilapon sa pader at nawalan naman ng malay ito. Sumigaw naman ng ating bida kay Chicken Bomb na sana ay iniwasan niya ito. Sa isip-isip naman ng ating bida na mas madali nga ang paglalaban niya sa mga halimaw dahil sa tulong ng mga tao sa kanya subalit ang mga tao raw ay masyadong mahina at naiiba raw ang mga ito kumpara sa kanya at mamamatay daw ang mga ito kung hindi niya tatapusin sa lalong madaling panahon ang mga halimaw.
At dito papalapit na ang matutulis na mga kuko ng halimaw sa lalaking nakasalamin subalit nagawa naman patamaan ng ating bida ang buto ng buhay ng halimaw kaya naman bigla na lang nagulat ang lalaking nakasalamin dahil nagawang mapatay ng ating bida ang papaatake sana sa kanya na halimaw. Mayroon namang papasugod na isang halimaw sa kanya at ayon sa kanya na isa na lamang ang natirang halimaw subalit may bigla naman siyang naalala at naalala niya ang unang halimaw na kanyang kinuha mula sa pinuno at nalimutan niyang atakihin ang buto ng buhay nito. Sa kabilang eksena naman ay nakahandusay na sa sahig ang babaeng hamarang sa halimaw na ugat kanina at ngayon ay wala na itong buhay at isa na lamang malamig na bangkay. Hindi naman makaalis si Haro sa harapan ng babae dahil sa kanyang takot at wala namang magawa ang mga kasamahan na nasa kanyang likuran dahil natatakot din ang mga ito. Unti-unti namang nilalamon ng halimaw ang lakas ng babaeng kanyang pinaslang at nang matapos niya ng mahigop ang sigla ng babae ay agad naman siyang tumayo sa harapan ni Haro at hindi na ito nagsayang ng oras pa at napagdesisyon na nitong atakihin si Haro at napapikit na lamang si Haro dahil malapit na ang pag-atake ng halimaw sa kanya ngunit sa puntong malapit na ang galami ng halimaw sa kanya ay bigla na lang itong naging isang mga hibla na palatandaan na patay na ang halimaw na papaatake sa kanyang harapan. Pagkatingin ni Haro sa kanyang harapan ay nakita niya na naging isang bilog na bagay ang halimaw at mayroon ditong nakabaon na palakol. Ang may gawa ng pagpaslang sa halimaw na parang ugat ay ang ating bida at dito hingal na hingal ang ating bida dahil sa kanyang pagmamadali upang paslangin ang natitirang halimaw. Pagkabagsak ng patay na halimaw ay unti-unti ring bumabagsak ang katawan ng ating bida at nang walang ano-ano'y tuluyan na itong bumagsak sa lupa dahil wala na itong lakas pa. Tumahimik naman ang paligid at marami ng mga bangkay sa paligid habang hingal na hingal ang lalaking nakasalamin at sa itaas ng tubo ay may nakasabit pa na putol na kamay. Damilat naman ang ating bida at nakita niya sa kanyang harapan ang patay na halimaw at unti-unti niya naman itong iniabot at bigla niya itong sinundot at ang itsura ng patay na halimaw ay kakaiba. At dito pagkapikit ng ating bida ng kanyang mata ay may mga taong nag-aalala naman sa kanya dahil sa napakalalang pinsala na kanyang natamo sa kanyang likuran at may napasabi pa na kakilakilabot daw ang estado ng ating bida kaya naman hindi sila makapaniwala na nagpapatuloy pa rin ito sa paglalaban kahit na malala na ang kanyang sitwasyon ng katawan at pinagtulungan nila itong buhatin. Makalipas ang ilang araw ay idinilat na ng ating bida ang kanyang mata at agad naman siyang tumayo at mayroon ng benda ang kanyang katawan. Pagkasuri niya ng paligid ay nakita niya naman si Haro na humihikab na palatandaan na antok na ito. Napansin naman siya ni Huang Bam kaya naman sinabi nito sa ating bida na himala na agad siyang nakabangon at tinanong niya ito kung kamusta naman ba ang kanyang pakiramdam at ipinaliwanag niya na 2 araw na daw itong tulog na parang patay na. Napansin naman ng ating bida ang bendahe sa kanyang katawan kaya naman napagtanto niyang kagagawa nito ng doktor sa kanya. Agad niya naman itong pinunit na parang wala lang sa kanya at laking gulat naman ni Huang Bam pagkakita niya ng likod ng ating bida at nagtataka naman siya sapagkat sa loob lamang ng 2 araw ay humilom na ang malalang sugat sa likod ng ating bida at ayon pa sa kanya na hindi pa siya nakakita ng ganitong klaseng himala dahil sa loob lamang ng 2 araw ay gumaling na sugat nito. Nakita naman siya ng nakasalamin at masayang-masaya naman ito dahil nagising na rin ang ating bida sa wakas at sinabi niya pa na nag-aalala siya sa kanya na baka hindi na ito magising. Nagpasalamat naman ang lalaking nakasalamin at sinabi niya sa ating bida na sa wakas ay mapapasalamatan niya na din ito ng maayos at dagdag niya na nagpapasalamat siya sa pagsagip sa kanilang lahat. Seryoso namang sinabi ng ating bida na kalimutan na nila ang pasasalamat dahil lumaban siya para lamang sa kanyang sarili upang makaligtas. Naalala niya naman ang lalaking parang manok at tinanong niya ang nakasalamin na kung patay na nga ba ang isang lalaki na kasama nilang lumaban. Bigla namang bumangon mula sa pagkakahiga si Chicken Bomb dahil sa narinig niya ang katanungan ng ating bida sa lalaking nakasalamin at nagreklamo naman siya kaagad at sinabi niya sa ating bida na huwag niyang gawing patay ang isang taong buhay at nasa maayos na kalagayan. Nagmayabang naman siya at sinabi niya sa ating bida na hindi man siya malakas tignan ngunit mataas naman ang kanyang tiwala pagdating sa kanyang lakas ngunit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay bigla naman siyang umubo ng dugo. Kaagad namang inalalaya ni Huang Bam si Chicken Bomb at pinasalamatan naman ng nakasalamin si Chicken Bomb subalit nagtatakang tanong niya naman dito na kung bakit niya ba sila tinulungan. Nagtataka naman si Chicken Bomb sa katanungan ng lalaking nakasalamin at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin dahil ginawa niya lang kung ano ang kanyang kagustuhan.
Kinumpirma naman sa kanya ng lalaking nakasalamin na hindi ba't masama siyang tao. Nang marinig ni Chicken Bomb ang katanungan ng lalaking nakasalamin sa kanya ay labis naman siyang nagulat at bigla niyang tinanong ito na kung bakit ba ganyan na lang ang kanyang tingin sa kanya. Ipinaliwanag naman ng lalaking nakasalamin na sapagkat sinusundan siya ng mga parang gangster na mga uri ng tao. Sinigawan naman siya ni Chicken Bomb na wala siyang kinalaman sa mga taong kanyang tinutukoy sapagkat tsismis lamang ang kanilang narinig na siya ay kanang kamay ng pinuno at sinabi niya pa na wala siyang sinusundan na kahit na sino. Sinabi naman ng nakasalamin sa kanya na kahit saan niya man tignan ay parang delikado siyang tao. Sagot naman ni Chicken Bomb na don't judge a book by its cover sapagkat ito lamang ang kanyang estilo. Samantala nadidismaya naman ang ating bida na pinapanood na nagsasagutan ang dalawa habang naghihikab pa rin si Haro sa kanyang tabi. Bumangon naman agad si Haro dahil napansin niya na bumangon na ang ating bida at tinanong niya naman agad ito na kung ayos na ba ang kanyang pakiramdam. Nag-usap naman silang dalawa at nagtataka naman ang ating bida kung bakit ba dito natutulog si Haro at nagtataka lang siya na kung bakit wala man lang siyang pinsala hindi katulad ng ibang tao. Nagalit naman si Haro at tinanong niya ang ating bida na kung ito ba ang kanyang makukuha pagtapos niyang mag-alala sa kanya at sinagot niya naman ang katanungan ng ating bida na nandito siya dahil gusto niya. Bigla namang dumaan si Huang Bam at iminungkahi niya sa ating bida na dapat pasalamatan niya si Haro sapagkat nanatili siya sa kanyang tabi at tumulong pa siya sa kanya upang gamutin siya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.